Ang Amerika ay isa sa mga bansa na may malaking problema sa mga ilog gaya ng degradation at wildlife extinction. Ang pangunahing dahilan ng mga problemang ito ay siyempre ang mga dam na tinatayo ng gobyerno. Nagdudulot ito ng pagbabago sa anyo ng ilog mula sa original nitong itsura. Soil erosion at mga namamatay na halaman sa mga gilid ng ilog na siya namang nagdudulot ng pagkawala ng mga hayop na nakatira sa ilog at sa palibot nito. Ang masama pa niyan, madalas din sa kanila ang mga wildfire na siyang umuubos sa mga natitirang hayop na umaasa pang mabuhay sa mga unti-unting natutuyo at namamatay na mga ilog. Ganun pa man, sa isang state ng US, nakagawa sila ng solusyon para maayos muli ang mga ilog kahit pa pagkatapos ng mga pagkasunog o wildfire. Ang mga biologists ay nagpakawala ng mga beaver sa mga lugar na dinaanan ng apoy at hindi kinalaunan, nagpakita agad ito ng magandang resulta na hindi pa nakikita gamit ang ibang pamamaraan ng pag-restore ng mga namatay na ilog. Kaya naman, bago tayo magsimula, mangyari lamang na i-like ang ating video at mag-subscribe na rin para naman magkita-kita pa tayo. Kapag pinag-uusapan natin ang ilog sa Amerika, iisang pangalan ng ilog ang namamayagpag. Ang ilog na ito ay konektado sa 40% ng kalupaan sa United States at napaka-importante nito sa bansa nila. Walang iba kundi ang Mississippi River. Ang ilog na ito ay nagbibigay ng inuming tubig sa milyong katao, nagpapaandar sa mga hydroelectricity, sumusuporta sa mga malalaking lupon ng wildlife at ecosystem. Ang ilog rin na ito ay humulma sa kultura at kasaysayan ng Amerika. Ginagamit sa mga transportation ng mga kalakal at nagkokonekta sa mahigit kalahati ng kanilang mga states. Ito ang backbone ng Amerika sa ekonomiya, water supply at biodiversity. Subalit sa loob ng maraming taon na ginagamit ng United States ang ilog na ito, unti-unting nagbi-build up ang mga problema na sumisira sa ilog, gaya ng mga bahagi kung saan naiipon ang mga nitrate at phosphorus na dumadaloy sa ilog na ito mula sa mga farm, factory at iba pang aktibidad na nagpo-produce ng waste o dumi. Bukod pa dyan, dahil sa mga aktibong aktibidad ng mga tao sa palibot ng mga ilog, nagre-resulta din ito sa unti-unting pagkaubos ng biodiversity o mga native na hayop sa lugar. Nawawala din ang mga floodplains forest at mga wetland sa mga gilid ng ilog. Ang floodplain forest ay gubat din na nasa mababang bahagi ng lugar gaya ng gilid ng ilog at madalas itong nagkakatubig tuwing tumataas ang tubig sa ilog. Ang mga gubat na kagaya nito ay paborito ng mga hayop kaya marami talagang species ang matatagpuan sa mga floodplain forest. Paborito din ito ng mga native na ibon sa Amerika, mga insekto, isda at marami pang iba. Mas madalas na mas maraming uri ng hayop ang natatagpuan sa mga gubat na kagaya nito kaysa sa mga ordinaryong gubat dahil sa tubig. Magmula taong 1800, patuloy na dinedevelop ng US ang mga bahagi ng Mississippi River para sa mga industriya. Dahilan kung bakit ngayon 50% ng floodplain forest sa upper part ng Mississippi ay nawala na. Ganito ang itsura ng dating gubat na binabaha ng tubig galing sa ilog. Ngayon, isang tuyong lugar na lang na may mga nakatayong tuyong puno dahil nawala na ang ilog malapit dito dahil sa maraming pagbabago na nangyari. Bukod sa pagkatuyot dahil sa pangingialam ng mga tao sa natural na itsura ng ilog ng Mississippi at sa mga tributaries nito, ang ibang bahagi naman ng lugar sa kanila ay binabaha. Oo, tama, nagbabaha din sa kanila, hindi lang dito sa Pinas. Halos kada taon may ilang bahagi ng mga ilog ang bumabaha na siyang nagdudulot ng pagkasira sa kalikasan at sa mga tao na rin gaya ng mga farm. Sa state naman ng Washington, nasa halos 50% ng lahat ng ilog dito ay nagbago na dahil sa mga tao. Marami rin sa ilog ng state na ito ay hindi dumadaloy ng ayos ang tubig dahil sa mga harang gaya ng 751 na malalaking dam. 44% naman ng ilog dito ay dumadaloy sa lupa dahil sa pagmomodified ng mga tao sa daloy ng ilog, halimbawa na lang papunta sa mga farm. Ayon sa mga eksperto, bago dumating ang mga European settlers sa Washington, bago nila galawin ang mga ilog dito, ang mga coastal area gaya ng mga floodplain forest at wetlands ay nasa 50% ang sakop sa lupang ito. Tapos dumating ang panahon ng mga pag-aalaga ng mga hayop sa gilid ng mga streams at ilog, agricultural development, resource extraction gaya ng pagmimina at pagputol ng mga puno o deforestation. Lahat ng ito ay nagresulta sa pagkasira ng original na istruktura ng ilog, stream complexity, degradation at pagkasira ng mga natural habitat sa gilid ng mga anyong tubig. Sa ngayon, ang mga floodplain area at wetlands sa mga gilid ng ilog ng Washington, 2% na lang ang sakop nila. Ang laki ng binaba. Minsan naman, pag pangit na ang sitwasyon, may darating pa na pangyayari na siyang nagdudulot ng mas malalang problema. Diyan papasok ang wildfire. And there are
are some hand crews on the ground. Ang wildfire sa Amerika ay medyo madalas. Isa sa mga dumalagdag na pumapatay sa mga ilog ng bansa. Halimbawa taong 2015, isang malaking sunog ang kumalat sa isang ilog ng Amerika. Tributary ito ng Meto River. Kumalat ang apoy sa lawak na 11,100 na ektarya. At base sa itsura ng lugar, matapos ang sunog, talagang sirang-sira ang kalikasan. Isang malawak na sunog ang umubos sa mga hayop na nakatira malapit sa ilog. Kaya naman bumaba ng husto ang biodiversity sa bahaging ito. Doble malas para sa lupa sa palibot ng ilog, parang double dead ang nangyari. Subalit sa kabila ng mga problemang ito, pagkasira ng mga ilog at pagkaubos ng mga hayop na nakatira dito, isang species o uri lang din pala ng hayop ang posibleng makalutas sa mga problemang ito, mga beavers. Tama, ang mga hayop na kumakain at ngumunguya at nagtutumba sa mga malalaking puno. Malaki pala ang epekto ng mga hayop na ito sa kalikasan. Sa kabila ng tila ba, sila ang sisira sa mga kagubatan. Ngayon dapat nating malaman na ang mga beaver o ang parang mga higanting daga na ito ay common sa US noong araw. Sa Twist, Meto at sa iba pang ilog sa Amerika, libo-libo ang mga nakatirang beavers sa mga tabing ilog nila. Pero dahil nga dumating ang mga Europeans, lahat ng pwedeng pagkakitaan nila ay talagang limas, ubos pati pantubos, damay pati tambay. Unti-unti nilang hinanting ang mga beavers sa Amerika hanggang sa iilan na lang ang natitira sa mga munting engineer na ito ng kalikasan. Taong 2007, ang proyekto ng Meto Beaver Project ay sinimulan sa Washington. Naglalayon nito na ibalik ang populasyon ng mga naubos na munting engineer ng kalikasan. Matapos ang sunog taong 2015, 3 pares ng mga beavers ang pinakawalan sa iba't ibang bahagi ng ilog kung saan dumadaloy ang Meto River. Matapos lang ilang buwan, binalikan ng mga eksperto ang mga beavers na ito at nakita nila na nakasurvive ito sa winter at nakagawa pa nga ng mga natural na dam. Matapos ang isang taon, nadiskubre nila na halos nasa 7 dam na ng mga beaver ang nakatayo sa mga gilid ng ilog. Ang mga beavers ay mga uri ng hayop na kilala na gumagawa ng mga dam o mga pond. Hinaharangan nila ang mga ilog ng mga kahoy o kahit anong debris sa ilog para ikulong ang tubig at hindi ito makadaloy ng dire-diretso. Ginagamit nila ang mga munting dam na ito para maging taguan sa kanilang mga predator at lumalabas na ito ang isang pinakamagandang paraan para i-restore ang mga nasirang lupa sa mga gilid ng ilog. Dahil sa mga dam ng beaver, umaapaw ang mga tubig sa mga ilog na siya namang nagbibigay ng tubig sa mga floodplain forest na matagal ng tuyot dahil sa kulang ang tubig sa ilog. At dahil nga nababalik nila ang mga wetland at floodplain forest, unti-unti ring nagbabalikan ang mga hayop na nakatira sa mga lugar na ito dati. Dahil nagkakatubig na ang mga bahagi na dati ay unti-unting natutuyo, nagkakaroon na rin ng mga halaman na tumutubo sa mga gilid ng ilog na siyang nakakadagdag para maakit ang ibang hayop na bumalik sa lugar na dati nilang inabandona gaya ng mga deer, elk, isda at marami pang uri ng mga hayop. Dahil kung saan may tubig, doon lumalagi ang mga ito. Sa kasamang palad, bumabalik din ang mga predator dito at ang mga beavers ay easy target para sa mga coyote, mga bears at mga puma. Dahil sa mga nagagawa ng mga kahanga-hangang hayop na ito, tinatawag ng mga scientist na key species ang lahi nila para silang superhero sa mundo ng mga hayop. Bukod sa nare-restore nila ang mga nasisira o natutuyong ilog sa Amerika, malaki din ang papel ng mga dam ng beaver para hindi lumaki o hindi kumalat ang mga wildfire malapit sa mga ilog. Masolusyonan ang mga tagtuyot at maligtas ang mga uri ng isda na kilala sa kanilang kakaibang life cycle, ang mga salmon. Pwes paano? Taong 2008 pataas, nagpakawala ang Amerika nang humigit kumulang 300 beaver sa mga tributaries o ilog na nagdudugsong sa Meto River. Base sa mga pag-aaral, isang dam ng mga beaver ay kayang mag-hold ng nasa 1 milyong gallons ng tubig. Gaano kalupit yan? Base naman sa haba ng proyekto, na-trace ng mga participants kung ilang ponds o dam ang nagawa ng mga pinakawalang beaver at umabot lang naman ang bilang ng mga pond na ito sa 176 na dam. Pero syempre, hindi naman magkakasinlaki ang mga dam na ito. May maliliit, may malaki. Pero kahit na ganon, kapag pinagsama-sama, milyong-milyong gallons ng tubig pa rin ang nahahawakan ng mga ilog dahil sa mga dam na ito. Sapat pang supply ng inuming tubig sa isang malaking city na maraming tao. Base sa pag-aaral, kada taon, nasa 65 million gallons ng tubig ang nakukuha dahil sa mga dam ng beaver na ito. Ngayon, hanga ka na. No. Bukod naman sa tubig sa ibabaw ng dam, nakakapag-store din ng mga beavers ng tubig sa mga underground at milyon-milyong gallons din ng tubig ang natatabi sa underground ng mga hayop na ito. Yan ang dahilan kung bakit nakakatulong ang dam ng beaver sa paglutas ng tagtuyot.
Ang mga tubig na natatago ng mga beaver ay maaaring gawing supply ng tubig sa mga bahayan kapag bumaba ang level ng tubig sa ilog. Walang pinagkaiba sa mga man-made na dam. Pero paano naman makakatulong ang mga dam ng beaver para pigilan ng apoy? Well, simple lang. Nakakita ka ba ng apoy na dumadaloy sa tubig? It still boggles the mind to look at it. It may look just like a scene from a disaster. Pwes ibang kaso yan, balik tayo sa ilog. Dahil sa palaging may tubig, ang mga ilog kung saan naandun ng mga beaver, hindi basta-basta kumakalat ang mga aksidenteng wildfire sa mga gubat para silang malaking shield sa mga apoy na dati ay kumakalat sa kabilang bahagi ng ilog dahil sa natuyuan nito ng tubig o di kaya ay bumaba ang volume. Ang mga dam din ng beaver ay maaaring gawing water source ng mga bumbero na pumapatay sa mga wildfire. Astig, di ba? Dahil sa mga nagagawa nila, dapat sigurong parangalan ang mga beaver na ito. Malaki ang natutulong nila para i-restore ang kalikasan, buhayin ang mga namamatay na ilog, at marami pang iba. Hindi sila tatawaging key species kung wala silang silbi. At sa bandang huli, ang malaking bagay pa na nagagawa ng mga dam ng beaver ay ang pagsalba sa mga uri ng isda na salmon. Ang mga salmon ay uri ng isda na medyo mahirap intindihin kung ikukumpara sa iba. Pinapanganak sila sa mga freshwater, nagpapalaki sa mga ilog, tapos ay babiyahe sila sa dulo ng ilog o bunganga nito para masanay sa tubig alat at makasurvive dito. Di kinalaunan, sa dagat sila mabumuhay. Matapos ang pamumuhay sa dagat, kung saan panay kain lang sila, ang mga salmon ay babalik sa mga ilog o sa lugar kung saan sila sinilang o napisa. Doon sila magpapalahi at doon din sila mabubulok hanggang sa mamatay. Ang weird lang dahil ang lungkot ng life nila. Ang Washington State ay isang paraiso para sa uri ng mga salmon. Nandito na ang lahat para sa kanila. Marami kasing streams at ilog sa state na ito ng US na maaari nilang daanan papunta sa mga tabing dagat at pabalik sa pinagsimulan nila. Sa kasamang palad, lumulobo ang bilang ng mga tao na nakatira sa Washington at habang lumalaki ang bilang ng nakatira dito, mas kailangan nila ang space para gamitin sa araw-araw na pamumuhay, sa trabaho at sa kahit ano pa. Ito naman ang dahilan kung bakit nauubos ang mga natural habitat ng mga hayop, lalong-lalo na ang mga pwesto o lugar ng mga salmon. Dahil sa mga proyekto, mga infrastruktura, gaya ng dam, nasisira ang mga natural na anyo ng ilog, natutuyo o di kaya ay nawawalan ng mga hayop na nakatira. Ngayon alam mo na kung bakit nakakatulong ang mga beaver sa mga uri ng isda na ito. Ayon sa mga reports, nasa 50 hanggang 90% ng mga lugar o lupa sa mga gilid ng ilog ng Washington ay nagbago na dahil sa patuloy na pagpapaunlad ng mga tao. Nawawala ang mga lugar na punong-puno ng mga matataas na halaman na nagiging silong ng ilog sa araw, nagpapalinis at nagpapalamig ng tubig sa ilog at nagfi-filter ng mga maduduming tubig. Taong 2014 hanggang 2018, nagdagdag pa sila ng nasa libu-libong beaver para makapaggawa ang mga ito ng maraming dam sa mga ilog sa bansa nila. Malaking tulong para sa mga salmon at para sa pagre-restore ng mga nasirang ilog na akala nila dati ay wala ng pag-asa. Wala namang choice ang mga beaver kundi sumakay na lang sa mga project na ito. At least nabubuhay sila ng mapayapa. Dahil sa kabila kasi ng mga nagagawa ng mga hayop na ito, maraming tao pa rin ang hindi nakaka-appreciate sa nagagawa nila. Dahil kinakainisan sila ng halos lahat ng tao, lalong-lalo na ng mga magsasaka. Sinisira kasi nila ang mga puno, nagagawa ng sarili nilang irrigation, kaya ang laki ng galit ng mga magsasaka sa kanila. Dahilan kung bakit kadalasan ang mga cute na hayop na ito ay binabaril o hinahunting lang ng mga tao. Pero sa panahon ngayon, nagbago na ang lahat. Dahil sa pangangalaga ng mga ahensya ng gobyerno, imbis na mabaril ang mga hayop na ito, kailangan na nilang itawag sa otoridad ang mga magugulong hayop na ito at sila na ang bahala. Huhulihin lang naman nila ito sa mga property ng mga tao at papakawalan ulit sa mga bahagi na walang nagmamay-ari. Simple lang. Ang mga beavers na umaayos sa mga ilog nila ay sila din yung madalas nare-report ng mga tao sa otoridad. Overall, kailangan lang siguro na alamin nating mga tao na bawat hayop sa ating mundo ay may mahalagang ginagampanan at hindi lang para sa kalikasan, kundi para na rin sa ating mga tao. Kita kits.